Pinas ang oras po, 6:38. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Ngayon po ay long weekend dahil dito sa Pasay pala. Dito lang pala sa Pasay. Ano ang pars, no? Dahil sa December 2, tama ako, December 2, wala pong pasok dito sa Pasay holiday. No, Pasay Day po on Tuesday, kaya long weekend. Para sa mga taga dito sa Pasay, no? Syempre, marami ang makararanas ng One to Sawang. Videoke. Yan. At ngayong weekend, no, kahit hindi naman long weekend no? One to Sawa ang videoke, di ba, ng ating mga kapitbahayan. Usapang Legal. Mabuti sana, no, kung kagaganda ng boses. Ang problema, wala dito, wala doon. Pasway-sway ang tono. Malayo sa katotohanan. May sariling version, no? Yun ang problema natin, ano? Nakakairita, lalo na sa oras ng gabi. O kaya naman, early morning, nagvi-videoke, yun na ang gigising sa'yo. Pagkatapos ang sakit sa tenga, no? Hindi man lang gandahan, nakakaimbierna, di ba? Usapang Legal. Nabalahaw ka na nga, nagising ka dahil sa ingay, yun pa ang gumising sa'yo, no? Yung kapangit-pangit ng boses, pasensya na, no? Boses pala ka or boses K, di ba? Ang sakit sa tenga, ang tinis, no? Sa halip na mag-enjoy ka early morning habang nagkakape, iinit ang ulo mo dahil ang sakit sa tenga naman ng kapitbahay, no? Kumakanta ng My Way. O kaya, ano nga yung uso ngayon sa TikTok? Yung usong kanta ngayon, Pars? Diba? O kaya yung mga ages, no? Mga kanta na katataas, pero hindi naman naaabot kahit tumungtong sa hagdanan, hindi pa rin maabot ang tono, pero proud na proud at kalalakas ng sound system. Usapang Legal. O kaya naman, no, hindi man masakit sa tenga ang boses, ang pagkanta, abay nandun naman sa punto na ice cream yummy. Ice cream yummy. Ice cream good. Yun, no? Kaya naman, hindi nga yan, no, ang problema. No, ang sabi ng ating isang listener na nagpadala ng message, nagmaoy yung mga Bisaya diyan, no? Alam nyo kung anong ibig sabihin nagmaoy, nalasing, no? Pagkatapos ay nanggugulo. Usapang Legal. Yun pong alcohol hindi na iwan sa tiyan, sa halip na iihi na lang, pinaakyat pa sa ulo. Yan ang problema. At nanggugulo. Ano ba yung pwede nating ikaso sa kanila? Ano ba yung pwede nating gawin? Usapang Legal. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin tonight. Kaya naman if you have questions, 0919-282-6485 at pwede po din kayong magpadala ng inyong mensahe or mensahe sa akin, sa aking personal na Facebook page. O kaya naman po ay bilang comment sa DZRH Dos Compañeros Facebook page. But I encourage doon po sa DZRH News, no, dahil yun po ang tsaka DZRH News Television bilang comment sa comment section ng ating live feed tonight, no, dahil nagta-transition na po tayo from Dos Compañeros to Usapang Legal, and since these two are the official pages, I encourage you to follow yung DZRH News at DZRH News Television Facebook pages. Usapang Legal. Wish ko tonight, wala sanang kumanta ng My Way. O kaya basang-basa sa ulan. Ano pa nga ba yung naririnig natin? No, yun yung mga, okay naman yung mga kanta, pero kasi di ba may sumpa daw ang My Way. O kaya yung basang-basa sa ulan, talagang ang saklap, ang sakit sa dibdib, ano? Bagaman at okay naman yung kanta, kaya lang kasi bibirit ng pataas-taas. Nakakapagod din, ano? Yung kahit ikaw yung nakikinig, nakakapagod din yung puro birit ang naririnig mo, di ba? Yan. Usapang Legal.
Okay, by the way, bago po tayo mag-umpisa sa ating talakayan, ito po, no, mga abiso muna sa ating mga motorista dahil today is payday. Ay, traffic, swelday, Friday, yung iba nag-release na ng 13th month pay, pero abiso po dahil namumuro po ang dagdag bawas, hindi lang po yan sa eleksyon ng dagdag bawas ha, dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa unang linggo ng Disyembre dahil po ayon kay Dr. Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng DOE, posibleng tumaas ng 50 centavos hanggang 80 centavos ang kada litro ng gasolina. May rollback naman na nakamba sa diesel at kerosene na posibleng maglaro mula 10 centimos hanggang 30 centimos. Usapang Legal! Laki ng itinaas nitong nagdaang linggo, nung Martes ngayon, ang liit-liit ang ibababa, 10 centavos hanggang 30 centavos lang, ang saklap naman. Usapang Legal! Okay, magandang gabi po muna sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa iyo, Gael Enriquez, si CJ Aselo, Aunt May, magandang gabi sa iyo, si Dante Ebardalosa, at syempre nanonood sa atin, oy, nahuli kita, Cherry Terayo. Kasi si Miss Cherry Terayo lagi nagtatanong, wala na daw ba ako or ako daw ba ay nakabakasyon? MWF po ako dito sa Usapang Legal. So magandang gabi po sa inyo, Miss Cherry Terayo. Sabi niya, marami ang ganyan dito. Pag nalalasing, nagbubusa o nagwawala. Dapat kasi sa ganyan, hindi na natikim ng alak. Taga Quezon ka, tama ako, Miss Cherry Terayo. Mami Belen Rivera, magandang gabi sa iyo. Sabi niya, may problema pa yata sa tenga ang mga kumakantang sintonado. Felix Falcotelo, nanonood sa atin sa Basay Samar. Violeta Montecalvo Zambrano, sabi niya, luha. Ay, ito, oo, yun ba yun? Si Aldos Villamater, gayon din si Jericho Ferrer. Magandang gabi sa iyo, nanonood sa atin sa, okay, sabi niya, nakatune in siya sa ibang radio station pero nakikinig pa rin sa atin, nanonood sa ating Usapang Legal. Maraming salamat po. Sabi niya, nanonood ako sa Usapang Legal with Attorney Rina Seco pag Monday, Wednesday, and Friday lang. Thank you very much. Lot Etoralde, magandang gabi sa iyo. Sabi ni Gael, APT yun. Oo, totoo. Alam ko yan. Roxanne Costo, taga Lopez, Quezon nga si Miss Cherry Terayo. At syempre, magandang gabi, Ed Simbulan. Si Kenneth Arevalo, nandyan sa Europe. Si Ma'am Grace Recta, libreng drama sa buhay ang maririnig. Ay, totoo, kapag ka nagkakalasingan na, okay lang sana kung drama, basta hindi maingay, sila lang nag-uusap. Kaya lang kasi parang nawawalan ng kontrol, kapag ka po nagkalasingan na, abay, wala nang pakialam, di ba? Si Naimbag Arabit, sa'yo Ma'am Grace Recta, magandang gabi sa'yo, Kuya Mario Manuba at mga taga Torrijos, Marinduque, Alan Evaristo, si Violeta Montecalvo Zambrano at Marites Liedo. Yung iba pa pong mga nanunood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. At syempre pa, yung talakayan po natin ngayon ay pwede po ninyong i-share sa inyong feed para po marami pang iba ang matuto sa ating talakayan tonight. Usapang Legal! So relevant po sa ating talakayan yung nuisance na nakasaad sa ating civil code. Meron pong ano ba yung nuisance? Kapag ka po yung example po ng nuisance, yung mga asong maingay o yung mismong kapitbahay ninyo ang maingay, mga batang magugulo, kaya yung, di ba yung basketball sa kapitbahay, sa tabi, dun sa may parking lot, di ba? Ang iingay. O kaya naman yung kalikot ng sasakyan. Hindi ko rin maintindihan bakit pinapalitan yung tambutso. Pars, alam mo ba kung bakit pinapalitan ang tambutso ng sasakyan? Kasi lalong umiingay, lumalakas, 120 ang sabi nila. 20 lang naman ang takbo, pero grabe, lagpas sa tolerable level yung tawag doon, decibel yun, di ba? Yung measurement ng ingay doon sa ng ingay kung saan naman ang nagmumula ito. Usapang Legal! O kaya naman yung gabi-gabi, yung kada gabi, or not necessarily kada gabi, pero yung gabing-gabi na, nag-iinuman, kalalakas ng boses, unya magmaoy, sabi ng mga Bisaya, magmaoy,
Ay, di ba? Yun yung problema. Nagwawala kapag nalasing na. Okay, nagsisisigaw, nanggugulo, nang babato, at kung ano-ano pa. Iba pa pang usapin, yung mga hayop na maiingay o yung mga hayop na nagkukos ng merong area dyan sa papunta sa norte na coffee shop dyan ay dami-daming langaw. Bakit? Kasi meron palang malapit na poultry. Ayan. O kaya naman po yung mabahong dumi ng babuyan. Usapang Legal. Ayan. So, at iba pa po, no? Yung tatalakay natin tonight. So, again, 0919. Tumitingin po ako doon sa 0919-282-6485 at sa ating mga Facebook pages at gayon din dito sa ating DZRH News, DZRH TV 4K live stream sa YouTube. Usapang Legal. Okay, so applicable po na provision ng ating batas. Again, ito ang provision tungkol sa nuisance. Meron ding question dito, kinuha ko na din yung padala ng mensahe sa akin tungkol doon sa ano bang tawag doon? Alulod? Ano bang English alulod? Yung drainage ng tawag doon? Gutter ba 'yon? Roof gutter, no? 'Di ba yung alulod tapos pinapatulo sa kanilang compound, no? Yung tawag doon, yung tubig ulan, no? Ano daw ba ang pwede nilang gawin? Gayon din yung party wall. Yung magkadikit na bahay. So meron silang bahay tapos idinikit yung kanilang yung kapitbahay nila, idinikit yung bahay sa kanila, nag-extend. Pagkatapos yun na lang pagitan yung wall nila, doon idinikit, and therefore wala nang sariling wall, no? Yung kabila ginamit na lang yun sa kanila, nagbubutas daw. Dami problema, mga simpleng bagay, no? Pero nakakaimbirna, di po ba? Usapang Legal. Ayan. So, magandang gabi sa iyo. Ito pa, magandang gabi sa iyo, Cherry Tarayo, Drain. Oo, tama. Eton Bulalayaw, magandang gabi sa iyo, Tony and Ray Martin dyan sa Quezon City. Si Myra Capra Aguanta sa City of Goodwill, Tacurong City. Ganyan din, magandang gabi sa iyo, Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano. Alex Drake Mendoza, magandang gabi sa iyo. By the way, may ichichika po ako sa inyo. Naalala niyo po ba yung kasambahay na nagoyo ng 50,000 pesos? Nakausap ko na po siya at apparently, hindi po siya ordinaryong utang. Nagoyo siya ng kanyang kapitbahay. So nagkausap na po kami at ginaguide ko po siya kung ano ang gagawin. Usapang Legal. At from time to time, no, tawag doon, magbibigay po ako ng update doon sa kaso ni Ate Marife, yung kasambahay na nagoyo ng 50,000 na halos 5 taon niyang pinag-ipunan dahil gusto nga niyang makabili ng bahay. Tutulungan po natin siya, no? At kung halimbawa po maging successful in the future yung ating pagtulong sa kanya, iimbitahin ko po siya dito sa program para siya po ang magpaliwanag, no? So yun lang po ang ating magagawa para sa yung mga talagang nakakaawa, no, na nating mga kababayan. Hindi ko man po mai-promise na mahahandle ko yung kaso ng mga papatulong sa atin, kahit pa paano from time to time, hindi man lahat, yung iba sa inyo na nanunood, nakikinig sa atin ay matulungan man lang natin. Magandang gabi din po sa inyo. Sabi niya, ngayon lang po kami. Magandang gabi, madam. Ay, wag po ninyo akong tawaging madam. Parang Janet Lim Napoles lang. Mami Ferlina Peña Mora, magandang gabi sa iyo. And Sir Jose Chua ng taga dyan sa Barangay Bagbag, Quezon City. Bumisita siya sa atin kanina dahil meron siyang itinatanong at pinapatulong. So magandang gabi po sa inyo at every night daw silang nanunood, silang mag-asawa. Usapang Legal. Yun pong topic natin, tatalakay natin sa ating pagbabalik. Ilan po muna mga paalala, ipadala na po ang inyong mga mensahe. Diyan lamang po kayo magbabalik ako. Ilang minuto, Pars? Yung ating commercial. Basta pagtapos po ng commercial natin na due for this gap, ay magbabalik po agad ako para sa inyong mga katanungan. Diyan lang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal.
Nagbabalik po ang usapang legal, usapang nuisance, no? Pag sinabi po nuisance, yung mga mga hakbang, gawain, yung kakulangan, no? O kaya yung kondisyon po ng isang property na maaring makapagpahamak, no, sa ating kalusugan at sa ating buhay, kasama na din yung nakakairita sa ating mga senses. Ano ba yung mga senses natin? Pang-amoy, pandinig, ano pa ba? Masakit sa mata, no? Mayroong tinatawag na attractive nuisance, di ba? Yung parang nakakatuwa, pero sa totoo lang, delikado. Hindi po kasama dito yung matalim na tingin, yung nakamamatay na tingin, o kaya yung tingin na parang hinuhubaran ka, hindi po kasali dun. Ibang usapin po yun. Kasi kapag ka po matalim na tingin, o kaya naman yung nakakabastos na tingin, baka po pumasok pwede po doon sa discrimination, sa violation ng Public Spaces Act, doon po yung nagfo-fall. Pero yung pong masakit sa mata, no? Masakit sa mata, maari din po ito, no? O kaya yung mausok, nakakasulasok na amoy. Usapang Legal! O kaya naman yung nakakagambala, nakakaabala doon sa ating daanan. Ayan. O kaya pati yung waterways, di ba? Hinaharangan kaya bumabaha doon sa inyong lugar, no? O kaya naman ay yung nakakapigil, nakagagambala para ma-enjoy ninyo ang inyong property. Kagaya na lang, no? Nung mga walang parking space. Pero doon nagpa-park sa harapan ng bahay mo at naharangan na yung gate mo, hindi ka na ngayon makalabas, pasok, basta-basta. O kaya kung may dala ka, talagang ang pasok mo sa area mo ay para kang bulilit. 'Di ba? Talagang ipit, no? Ang pagpasok mo sa area mo, no? Ikaw na ngayon anong problema bagaman at area mo 'yun, o nag-allot ka pa ng space, no? Para dahil nga merong easement na tinatawag na ilang metro mula sa kalsada, dapat i-free mo siya para kung sakaling magkaroon ng road widening, hindi ka naman problema, hindi mahahagip yung bahay mo, no? Mayroon kang enough allowance. But then again, yung kapitbahay mo na may sasakyan o may jeep, no? O okay lang sana kung motor dahil maliit-liit lang, no? Doon na nagpaparada, no? Ginawa ng parking area yung harapan ng bahay mo. Naku. Usapang Legal! Yun ang problema. So yun po yung mga tinatawag na nuisance. Merong private na nuisance, merong public nuisance. Yung private, yung ikaw lang naaapektuhan, o yung ibang maliit na bahagi lang ng komunidad ang naaapektuhan. Pero meron din pong public nuisance na mas maraming tao ang naaapektuhan dito. Kagaya na lamang po nung sinasabi ko sa inyo, no, na napakabahong amoy ng nagmumula doon sa poultry o kaya naman doon sa kanilang babuyan, maari po yan. Other than mabaho pa, dangerous, no? Nakakalagay sa panganib sa ating kalusugan. Usapang Legal! So, kapag ganyan, ano nga po ba ang pwedeng gawin? Meron po tinatawag na abatement of nuisance, no? Ibig sabihin pagpipigil o pagpapahinto sa nuisance. So, ano ba ang pwede mong gawin kapag ganyan? Usapang Legal! Kung inis ka na, imbyerna ka na, sumasakit na ang batok mo sa stress, no? Ay, anong gagawin mo? Titiisin mo na lang ba? Iinom ka na lang ba ng losartan? O kaya sabihin nila, pakisamahan mo na lang dahil kapitbahay mo, baka mamaya, no, pagdating ng araw, mangailangan ka sa kanya, war kayo, di malaking problema mo. Pero wala ka na nga bang ibang remedyo? Paano kung punong-puno ka na? Ano ang gagawin mo? Wag mong aawayin, no? Wag mo susugurin, no? Delikado ka doon. Yung iba susugod, di ba? May dalang itak. Wag niyong gagawin yun, no? Dahil kayo po ang magdedelikado kapag kaganyan. Kaunting hinahon ang gagawin. Usapang Legal! No? Attorney, talagang hindi ko na kaya ang walang patumanggang AGs o walang patumanggang my way. Di ba? Common yan Pwede po itong mag-fall, no? Doon sa kasi merong question dito. Kinulate ko na. Questions nila Alex, Ian, Ruth, Maribeth at Jonalyn. Imagine that. 1, 2, 3, 4, 5, no? 5 ang nagtatanong.
yung tungkol dun sa sabi niya, may batas po ba na nagbabawal sa pagkakaraoke? No? Specific talaga sa karaoke, no? Pero pwede po kasi nagpa-fall po kasi ito doon sa Civil Code on nuisance. Yan, yung nakakabalahaw, nuisance po ito. At yan, pwede, wag mong susugurin. Bibigyan ko kayo ng tip, no? Usapang Legal. Praktikal na paraan. Naranasan ko na din yan, ano? Yung kapitbahayan ko, nagvi-video, okay, aba, alas 10. Sige, ano? 9 o'clock, okay pa lang, no? Hanggang alas 10. Pagdating ng 10:30, aba, lumalalim na ang gabi. Alas 11, eto na. Inis na ako. Umabot pa ng alas 12. Imagine niyo yun. Grabe ang pasensya ko, umabot ng alas 12. Tumawag ako ngayon sa barangay. Sabi ng barangay, ma'am, kasi private area po. Wala po kaming pakialam dyan. Wala po kaming magagawa. Sabi ko, sir, boss, residential area po ito eh. Ay, ayaw pa rin nila. Kasi baka po kami managot sa batas. Wag po kayong mag-alala, abogado ako. Diba? Dahil syempre, meron po kasing mga lugar, no? And I would think halos lahat ng ating mga barangay o munisipyo sa syudad sa Pilipinas, may may ordinansa na nagbabawal ng videoke or naglilimit ng videoke mula ibig sabihin, ipinagbabawal na mula alas 10 ng gabi, di ba? Kapag residential area. Dahil nga naman, ito ay nakakabalahaw, mapupuyat ka, and therefore, pwede pong mag-take cognizance ang barangay and even the police kapag ka po ganyan. Usapang Legal. Wag po kayo ang susugod, no? Wag po kayo ang makikipag-away, wag po kayo ang pupunta doon at kakatukin niyo ang bahay. Oy, tumahimik ka nga diyan, ang pangit ng boses niyo. Wag niyo gagawin. You go to the barangay, no? Kaya lang nakakainis mga taga-barangay, no? Pwede po ba pag may nagpasaklolo sa inyo ng ganyan, alamin niyo man lang ang inyong ordinansa, no? Wag po yung malayo po ba kayo, no? Puntahan niyo na lang po. Wag niyo naman ganoon. Wag niyo ipapasa doon sa biktima ang responsibilidad. Kaya dumudulog sa inyo dahil syempre ayaw nating mapaaway sa kapitbahay at pangalawa, no, ito ay obligasyon at kapangyarihan na din ng mga taga-barangay. Yung tinatawag na abatement of nuisance, yung noise o ingay. Usapang Legal. Ang problema yung ating ibang mga taga-barangay parang hindi alam, no? Kasi maraming mga hindi ko naman po nilalahat, may ilan-ilan ng mga taga-barangay o naging opisyal ng barangay na actually tambay lang naman dati. Kaya sila tumakbo sa pwesto o naging barangay kagawad dahil wala pong tumatanggap sa kanilang trabaho. Ang problema, inilukluk nyo. Diba? Walang alam na ibang trabaho kundi tumagay sa kanto o makipagchismisan. Ang problema, dahil walang ibang mapagkukunan ng income, tumakbo, pinanalo nyo. O, yun ang problema ngayon. Kaya walang kaalam-alam. Pero sana naman kapag ka po ganyan, bago kayo tumakbo, mag-aral-aral man lang para hindi nyo dinidisappoint, para hindi kayo disappointment sa inyong mga inyong mga constituents. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Loy Shock. Magandang gabi po sa inyo. Saan po ba kayo nanonood? Dito pala sa Luxor, Bacoor, Cavite. Chad Rojas, Charo Abraham, Milet, Pondoc, Rose Soriano, Kido, and David Villanueva. Si Ninette Zaragoza at gayon din sa iyo, Baby Claire Sugalan dyan sa Olongapo City. Magandang gabi din sa iyo dyan sa Quirino, Attorney Winnie Merera, magandang gabi sa iyo. At yung mga iba pang nanonood sa ating DZRH News at DZRH News Television. Magandang gabi po sa inyo. Kanyete Braga Elmer, magandang gabi. Valentina Melena Poncia, si Fred Mark Santiago, nanonood sa atin dyan sa Kimba, Nueva Ecija. Uy, may nahahawakan akong kaso dyan sa Kimba dati. Magandang gabi sa iyo dyan sa Tondo, si Magdalena Martin, yun pong kalapit bahay na sobrang magpatunog ng radyo, dumadagungdong sa loob ng bahay kung ang bahay po namin ay mahinang klase, kaya
kumakalog kahit natutulog ka pa, nararamdaman mo yung dagundong vibration yun, sa Ingles, no? Akala mo bingi. Ano ba dapat ang gawin sa kanitong klaseng kapitbahay? Super lakas kasi ng tunog ng radyo dahil ginagamitan ng Bluetooth. Ang sakit sa tenga. Di ba? Yan. Isusumbong po natin sa barangay, no? May mga pagkakataon naman na kung kaibigan mo siya, ay Pars, no? Baka naman pwedeng pahina konti, nantutulog si baby or dumadagundong, nagugulat ako, di ba? Kung friends tayo ng kapitbahay natin. June, agsalot magandang gabi dyan sa Santa Ana, Manila. Partes Noel Kasakop, and then Jerry Sumagaysay, Mierna de la Cruz, Kagawad Johnny Bandola dyan sa Legazpi City, and then Chan de la Cruz. Sabi niya, tanong lang po, kung yang maingay na aso sa mga sa umaga, bawal manggising tahol ng tahol. Ano yung tawag doon? Bawal nang gigising tahol ng tahol. Anong ibig sabihin ninyo? Ibig sabihin nakakainis yung mga aso, maingay. Kausapin niyo po yung kapitbahay. Kung hindi naman pwedeng kung ayaw niyo naman kausapin, tumulog po kayo sa barangay. Pero yung aso mismo, wag nyo pong gagawing asusena, ha? Bawal po yun. Animal cruelty po yun. Okay, magandang gabi din sa iyo, Jerry Sumagaysay, at maraming iba pa. Thank you very much for watching. Gayon din sa iyo, Cherry Terayo and Josephine Garimbao. Yun. Attorney, paano naman po? Yung mga maiingay na pansabong, naku, ito na lang, problema. Usapang Legal! Yun pong mga maiingay na manok o pangsabong, wag po ninyong gagawing tinola. Maaari po kayong managot doon. Di ba? Ang problema, sabi nila masarap yung manok ng kapitbahay, masarap gawing tinola. Pag nanakaw po yun, ha? Wag po ninyong gagawin. Mali po yun. Illegal. May tulog kayo doon. Usapang Legal! So, unang-unang gagawin po ninyo, wag po kayong mismo ang mag-a-abate or pipigil dun sa nuisance, no? Tayo po, dapat ay wag nating ilalagay sa ating mga kamay ang batas. Unang gagawin, dumulog po sa barangay. Kung hindi po magte-take cognizance or hindi po hahakbang ang barangay, say for example, yung mga nakasusulasok na amoy, no? Pwede po tayong pumunta sa City Health Office. O kaya naman yung construction na tawag doon, construction na walang safety nets, no? O kaya naman ay maguguho na structure, delikado, no? Pupunta po tayo sa city or municipal building official. Usapang Legal! Hindi po tayo ang personal na mag-a-abate or pipigil sa nuisance na yan. First po, pwede dumulog po tayo sa barangay. Kung hindi a-action, pumunta po tayo doon sa munisipyo or syudad. Or pwede rin po tayong dumulog sa pulis. Lalong-lalo na kung ito po ay yung sabi nga ng mga Bisayan ang nagmaoy, no? Yung talagang nagwawala kapag kalasing. Dahil may iba pa pong probisyon ng batas na apektado kapag ka po yung tinatawag na nagmaoy, yung nagwawala kapag nalalasing. Dahil sa ilalim po ng batas sa ating revised penal code, meron pong tinatawag na alarms and scandal at saka yung public disturbance, no? Kapag ka po public disturbance, yung medyo malaki-laki po ito, no? Ang parusa, yung disturbance, no? Nagkukos ng disturbance o pang-aabala or panggugulo sa mga public performances. Kaya yung mga fiesta dyan, yung may sayawan sa plaza. Meron pa bang ganun? No? Yung mga fiesta dyan sa merong mga celebration sa plaza or usually sa covered court, no? Pag merong lalasing-lasing at nanggugulo doon, pwede pong pumasok dito sa public disturbance na may kulong na aresto mayor. Mataas-taas po ito, no? Usapang Legal! 6 months and 1 day hanggang presyon koreksyonal. 6 months and 1 day to up to 2 years and 2 years, 4 months and 1 day. Yun po ang kulong. Pero meron pong umaabot ng hanggang 200,000 pesos ang multa kapag ka po ganyan. Yung nang iistorbo ka sa mga public performances o kaya may mga gatherings. Pero meron din po tayong tinatawag na alarms and scandal, no? Kung halimbawa po yung isang lasing, no, magkukos ng skandalo, panggugulo sa anumang public na lugar,
maaari pong managot siya, no? At hanggang 40,000 pesos, no? Yung multa dito. Pero iba pong usapin, ano, kung meron pong na-injure doon sa panggugulo na ito. Ito lang yung nagmaoy na wala nang gugulo pero wala namang nasaktan. Ito po yung pasok doon sa alarms and scandal. Kapag ka po meron ng na-injure, ay ibang usapin po yung injury. Usapang Legal. Ray Mendoza, magandang gabi sa iyo. Tingnan natin ang DZRH News Television. Okay, parang common yung video, okay, ano. Barqueros, magandang gabi sa iyo. Esther Lee Uzma, magandang gabi. Posible po ba na magpa-schedule ng okay. Pwede naman po, tumawag po kami kayo sa opisina. Magandang gabi din sa iyo. Shoki Moneta. Iba palang usapan nito. Magandang gabi din sa iyo, Marlene Balazon. Sabi niya, thank you very much. Now lang daw tayo nakita. Nasa car radio ako nakikinig habang nasa biyahe galing sa work. Ingat po kayo, ma'am. Erlinda Gonzalez, Mirna de la Cruz, Bob G ng Palawan, at yung iba pang mga nanonood sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Si Charity Rayo dito sa amin, bawat video okay ay may nakasulat na hanggang alas 12 lang daw. Sabi sa ordinansa, pero mas gusto ko sana hanggang alas 10 nang dapat ang video okay. Mabuti kung magaganda ang boses, magandang pakinggan. Kaso sablay Ay, totoo po kayo. Usapang Legal. Tsaka paano kung gusto mo nang matulog? May mga ibang tao po kasi na kapag na matutulog na, syempre gusto yung mellow, no? Ang music. Ay yung iba kasi ano pa yon? Let's Get Loud. O kaya kung ano mga rock chan na music, mga mahina kasi ako sa mga pangalan ng mga ng mga singers or anumang genre yan, minsan rock talaga, no? Dumadagundong, sabi nga nitong isa nating texter. Usapang Legal. Magandang gabi din sa iyo, Moonbeats. Okay, dakuan natin yung iba pang mga questions ng ating mga kababayan, no? Kasi alam niyo po, napakalight ng ating talakayan. The first action actually is para sa atin para tayo ay dumulog sa barangay. Kaya we encourage yung ating mga barangay officials to act naman kapag ka po may nagpapatulong sa inyo. Okay, mayroong question, dakuan po natin yung iba pang mga question. Attorney, may batas po ba about sa tapat ko, linis ko? Ayan. Wala naman pong ganyan na national law. Pero I would assume na meron kayong ordinansa. Pwede pong ordinansa ng barangay, pwede din pong ordinansa ng city or municipality. Meron pong ganyan. No? Tingnan po ninyo. You can check with your barangay yung tapat ko, linis ko. Pero kailangan pa ba nating i-legislate yan? Kailangan pa ba ng ordinansa para maglinis tayo ng harap natin? Diba? Ng bakura natin? Ayun. Ang sabi ni Gael, mag-request na lang kasi ng kanta. Paano? Magre-request ka, pangit-pangit ang boses. Okay, so yung tapat ko, linis ko, dapat obligasyon na po natin yun dahil ang malinis sa katawan ay malinis sa kanyang kapaligiran at sabi nga nila, reflection ka kung anong tao, kung ano siya, kung malinis or madumi sa kanyang pangangatawan at sa kanyang kapaligiran. Usapang Legal. May question dito si Jessa. Attorney, paano po kaya yung nag-immediate resignation ako sa company? Pero one month pa lang po ako, kaya ako nag-resign kasi palagi pong maingay sa company. May audio issue sa operation site. Naapektuhan po ang peace of mind ko. Ano po ang dapat kong gawin? Abay, nung nag-apply ka ba, ganyan na ang sitwasyon dyan, alam mo, familiar ka, or baka naman sa trabaho, nature ng negosyo ay talagang may kaingayan, ay wala ka talagang magagawa doon. Yung nag-resign, ano bang gusto mong, sabi niya, ano kasi ang dapat mong gawin? Ano ba ang gusto mong mangyari? Na kakasuhan mo ang kumpanya dahil maingay? Ay, medyo malayo yun. Or sasabihin mong constructive dismissal dahil napuwersa kang mag-resign dahil maingay? Depende po kasi sa sitwasyon. Wala po tayong sapat na impormasyon para makapagbigay ng tamang suggestion sa inyong question. Usapang Legal.
Si Rodora, attorney, may kapangyarihan po ba ang munisipyo na ipag-utos na ipagiba ang lumang bahay kahit private property at may title po na hawak ang may-ari at nagbabayad din po ng buwis? Depende po, no? Kung halimbawa po ito ay dilapidated na, condemned na, no? Anong ibig sabihin nito? Na naglalagay sa panganib, no? Kung halimbawa may bagyo o may malakas na hangin o kung at anytime, no, talagang sira-sira na at napaka-weak, or ano ba yung weak sa Tagalog? Mahuna na, no? Tama, no? Mahuna, no? Na anytime ay maari nang bumigay at yung mga nasa tabi nun, yung mga dumadaan dun sa area na yun or mga kapitbahayan nun ay maaring mahagip, no? Matamaan. Syempre po, no? Kasama po ito sa nuisance na tinatawag, no? So, again, no? Pwede po, may kapangyarihan po ang ating local government unit na ipagiba or ipag-utos ang pagpapagiba ng isang structure na yung walang kahit nga po bago no, kung walang permit, no, maari po 'yon, o kaya naman ay kung ito ay talagang mahunang-mahuna na at anytime ay po pwede nang bumigay. Ito yung mga dilapidated na lugar, na structures. So pwede po itong i-declare, no, na condemned and dilapidated ng building official. Usapang Legal. Paano naman yung mag-asawa na tuwing nag-aaway dinig ng buong subdivision? Yan ang problema. No? You call the attention of the barangay. Huwag kayong makikisali doon at baka kayong mapag-initan pa. Sa halip na sila lang mag-aaway, kayo na rin ay nasali. Worse, may mga ibang bayolente. Maganda dyan, kung halimbawa po may kapitbahay kayo, no, na nag-aaway at meron na pong nagkakasakitan, tumawag po agad kayo sa barangay, no, for the protection of kung sino man yung sinasaktan doon sa lugar. Naalala ko nung bata ako, may kapitbahay kami na kapag lasing ang asawa, tuba lang ang iniinom nun, ha. Kapag nalalasing ang asawa, wanto sawa bugbog. Pero nung panahon na yon, dahil syempre matanda-tanda na po ako, nung panahon na yon, wala po yung vowsy, no, kaya yung lalaki talaga naman walang pakialam. Warni Kabuyaw, paano po if my birthday po at nagvi-video hanggang nag-umaga, okay lang ba yun, attorney? Siyempre hindi, no? Yung iba naman kasi wala namang birthday, no? Gumagawa ng mga selebrasyon para lang makalusot sa pagbi-video. Okay. Hanggang, no, majority po ng mga nasa ordinansa ay hanggang alas 10 lang ng gabi. Usapang Legal. Marites Santos, nakikinig siya ngayon. Magandang gabi sa inyo. At yung mga nasaan na kaya si Ivy Gutierrez. Al Barqueros, ganyan din Gigi Ortega, magandang gabi sa iyo. At yung iba pang mananunood, nakikinig sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Jason Baldomero, paano po kaya yung sitwasyon na good work po ako pero yung ibang kasama ko po ay tamad todo pag nandyan si boss, sobrang sipag, tapos ako po ang puputukan, ma'am? May kaso po ba yun? Kung halimbawa po naglalakwat siya sa panahon, wala namang kinalaman dito sa ating talakyan. Pero kung kung halimbawa po oras ng trabaho, may tinatawag na malingering, pwede po ninyong i-report sa HR, no? Or you call the attention. Minsan sabihin nyo, boss or sir or supervisor, pwede po bang i-surprise visit nyo kami para po makita nyo ang totoong sitwasyon, hindi po ba? Para ganon. Para hindi ka mapapag-initan, yung boss nyo na lang ang bahala doon. Usapang Legal. Okay, magko-commercial tayo. Pero sa atin pong pagbabalik, yung question ni Helen tungkol di sa nagpapagawa ng bahay nakadikit sa kanyang wall, at saka yung kapitbahay na nagpagawa ng bubong na lumagpas sa property nila at yung tubig ng alulod na nagmumula sa alulod ay napupunta sa kanilang sa tabi ng bahay nila. Yan po ang tatalakay natin sa ating pagbabalik. Mga usual na problema, parang napaka-petty, pero matindi po ang epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Magbabalik po ako, ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco.
Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Uy, Friday today, magbi-video okay sila. Ang tabayanan nyo, tatawag ako sa barangay. Di ba? Killjoy ba? Basta lang maglalagpas ng this oras ng gabi, ako nagpapatawad pa ako eh. Basta gising pa ako, walang problema. Pero pag humiga na ako, since ako naman ay natutulog ay 11, 11:30, or humihiga ako 11 or 11:30, kahit madalas alas 2, alas 3 ay paikot-ikot pa ako dahil hindi naman ako makatulog. Wala namang problema. Basta ako ay hindi pa nakahiga. Pero pag humiga na ako, asahan nyo, tatawag ko sa barangay. Ganun din po ba kayo? Yun po ba ang ginagawa ninyo? Maricelo Emma, kumusta ba ang pag-video okay natin dyan? Yung nag-i-invite dito sa akin na fiesta or birthday, basta wag nyo lang po akong pahawakin ng microphone. Abay, hindi na kayo makakakanta. Meron akong kaibigan dati, ma-share ko lang. May kaibigan ako dati, nagpunta kami sa mall. Merong video okay. Hiyang-hiya siya kasi napakanta ako. Mahilig din po akong kumanta, yun nga lang. At nagko-concert po ako pagka naliligo. Ganyan din ba kayo? Usapang Legal. Yung question po ni Helen, attorney, nagpagawa ang kapitbahay ko ng bahay na nakadikit sa wall ko, kaso nagbubutas po sila. Pwede ko bang bawalan kasi baka kapag may lindol maging dahilan ng pagguho? Pwede po ninyong kausapin, kasi pare-pareho po kayong maapektuhan dahil kapag ka po ganyan, nagwi-weekend or humuhuna, no? Ano ba yung week? Humuhuna, yung pundasyon. So, pwede po ninyong i-call ang attention. Dahil pare-pare, unang-uno, sa'yo yun nakidikit na nga lang, sisirain pa. Diba? Tama ba ako? May tama ako. Or pwede po kayo dumulog sa barangay kung medyo hirap po kayo. Although kasi kapag ka po dumulog na ka na sa barangay, dahil wala namang ibang magsusumbong dun, kundi kayo, diba? So, mapipinpoint na agad kayo ng barangay. So, maganda pa rin, personal ninyong kausapin, Mars, Pars, o kapitbahay, o kaibigan, boss, madam, sir, nagbubutas ba kayo dyan? Baka kasi delikado yan ba ay light lang o kaunting lang dyan, sabitan, o baka pwede na na lang yung di ba may dinidikit, kung maglalagay yan ng frame, meron namang matitibay ang kapit, lang, wag na yung butas at baka delikado tayo kapag lumindol, di ba? Yun po yun. Usapang Legal. Ay kung hindi pa talaga, ay puntahan po ninyo sa barangay. Ito yung kasunod na kwento, nagpapagawa po kami ng bahay pero dikit sa lupa ng kapitbahay ko yung pader namin. May karapatan po ba kaming maglagay ng bintana sa pader namin? Yan po yung bawal. Wala po kayong karapatan dahil kapag ka po hindi nag-observe ng 2-meter distance, bawal po kayong maglagay ng bintana dahil pwede nyo siyang masilipan at pwede kayong masilipan. Yun po, no? So, ino-observe po yung 2-meter distance na isinasaad po usually sa building code at sa ating pong civil code. Yan. Usapang Legal. By the way, yung po mga nagtatanim kasi, kagaya ko, plantita, plant lola, yung mga plantita dyan, yung mahilig magtanim ng puno, syempre kasarap sa marap naman po na may puno sa tabing bahay natin, hindi po ba? No? O kaya yung puno ng mangga na kapag ka namunga na, syempre, titingala ka na lang at pipitas. Tapos lalagyan mo sa baba ng benches para ikaw ay habang nagkakape, nagmumuni-muni pag umaga, kukuya-kuyakoy. Kaya lang, make sure po na meron 2 metrong layo mula doon sa boundary ninyo. Dahil kung hindi, maari po itong ipaputol. May easement din po yan. O kaya naman yung hindi naman lumalaking mga puno, merong 50 metros. Not metros. 50 centimeters ba na distansya mula doon po sa distance. Hindi ko na masyadong sure, Pasensya na kayo, hindi ko na double check ito. Pero meron pong distance na isinasaad ang batas mula doon sa inyong boundary. So, pagka yung mga tall trees, 2 metro, I'm trying to recall kung ilan nga po ba yung doon saklolohan nyo nga ako yung mga law students dyan, yun pong distansya kapag yung hindi naman, yung mga halaman, kasi di ba pumapasok po. By the way, yun pong
yung puno ng malunggay, share na lang kayo. Totoo, tama yun, Gael, kasi hindi na masyadong lumalaki, ano. By the way, kapag ka po yung isang puno, no, ay nandun sa 2 meter 2 meter gap or distance from the boundary, at humapay sa inyong lugar, or yung branches nito ay yung sanga-sanga nito ay pumunta doon sa kapitbahay nyo sa kabilang bakod, no, ay pwede pong i-request ng kapitbahay na putulin ito, no. Wag po kayong mismo ang magpuputol, ha. So i-demand po ninyo 'yun. Kung hindi naman po, despite demand, no, na tanggalin na 'yon dahil pag bumagyo maaring masira yung bubungan nyo, o kaya pag bumagyo maaring mabagsakan yung mabagsakan kayo, no, pwede po ninyong ipaputol or putulin yung portion na yun. Huwag yung pong puno, ha, yung branch lang na yun, no, at ipasingil nyo yung bayad doon sa pagpuputol, isingil nyo doon sa kapitbahay nyo. Usapang Legal! Ayan. Usapang Legal! Ano pa ba? Ay, wala na po pala tayong oras. Ay, ang dami. Attorney, yung video, okay, ito yung issue na talagang national concern. Karapatan ng bawat mamamayan ang katahimikan. Dapat batas na matinding nagpaparusa sa maiingay na kapitbahay. Kapitbahay na mahilig magsunog ng basura, mga kapitbahay na maiingay, pati hayop. No? Ay, wag niyo po papatayin yung hayop, ha. Delikado po kayo doon. Ayan. Ito pa, Annalyn Marto, magandang gabi sa iyo, at Henry Dolohan, Eduardo Narvaez, Nenalyn Ano, Anthony Abrenica, inaantay ko pa yung iba pang pero wala na po tayong oras. 8 to 10 p.m. ordinansa ng video, okay, tapos bawal ang maingay na tambutso na segundo lang ang perwisyo. Ay, bawal? Sabi niya ganun. Jason Baldomero, paano po yung ay, iba namang usapin. Yung loan po, pwede po ninyo akong i-message dyan. Dito din sa amin, yan po ang problema. Nagpapatugtog ng malakas kahit wala namang okasyon. Yung iba naman, pinapalabas na mayroong birthday para hindi masita. Pagising palang todo lakas na ang tugtog. Di bali man lang kung sana magaganda ang boses. Ay, totoong, di ba? Kasaklap-saklap. Usapang Legal! Anyway, happy weekend po sa inyo. Hanggang 10:00 lang ang video, okay, ha? At kung hindi naman kagandahan ng boses, wag nang palakasan yung speakers, 'di ba? Pwede naman po tayong mag-enjoy nang hindi nakakabalahaw, no? Lavinia Tamina, magandang gabi. Yung chismosa at chismosa. Pag chismosa at chismosa, yun po yung pwedeng pumasok dun sa oral defamation or slander, no? Doon po yun. So hindi po dito sa nuisance, bagaman at hindi kagandahan talaga. Usapang Legal! Antabayanan po ang susunod na programang Lunas at Lunas Extension. Again, magandang gabi po, at thank you very much for watching every night. Magandang gabi po sa inyo. Thank you very much, Ma'am Ferlina Peñamora at Jose Chua. Mga mag-asawa po sila at 44 years ng married na bumisita sa atin today. Thank you very much for watching. Nakasama ko po sa kabilang site, no, si Ray Taladro. Sino kasama mo? Mag-isa ka lang? Kakanta sana kita ng Elvis Presley. Are you lonesome tonight? Diba? Magandang gabi po, Sir June. Okay, magbabalik po tayo on Monday para sa isa na namang mahalagang talakihan patungkol sa ating mga tungkulin at karapatan sa ilalim po ng batas. Ako po ang Panyarang Bayan, Attorney Rina Seco, para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng